Hi guys! Welcome back to our channels. So for today's vlog, tayo po'y magluluto ng pansit bato, my own version. So nandyan na po yung mga ingredients ng ating gagawing pansit bato. So let's start. Una po, open na po natin ang ating kalan. So ayan, and then ilagay po natin yung ating malaking kawali. Painitin po natin. So, titignan-tignan po natin kung mainit na yung kawali. Tapos, tsaka po natin lalagyan ng oil. So, ayan po, yung oil natin. So, tansyahin nyo na lang po kung gaano karami po yung oil na nilalagay nyo. Nasa tingin ninyo sasakto po sa igigisa ninyong mga sahog. So, ayan po. Salin po ako ng oil sa ating kawali. So, ayan po, kung mainit na po yung ating mantika, isunod na po nating ilalagay yung ating kikiam. Yan, ayan po yung kikiam. Ipiprito po muna natin yung ating kikiam. Yan. And then, halo-haloin lang po natin hanggang sa maluto po siya. Ayan po, mukhang okay na po ang ating kikiam. So, ngayon po, haluin po natin uli at pansamantalang hanguin po natin yung ating nilutong kikiam at isasantabi po muna natin. So, ayan po, hanguin po natin muna lahat. Tapos po nating hanguin yung kikiam. Yung mantika po na yan, wag na po natin itapon kasi dyan na rin po tayo maggigisa. Yan po, igigisa na po natin yung ating garlic. So yan, ilahat po natin. Mas masarap po talaga pag nagluluto tayo yung maraming bawang or yung garlic kasi the more na maraming garlic, mas masarap siya at saka malasa, at the same time mabango. So pag ako po talaga yung nagluluto, lagi po talaga akong mag-garlic. So, ayan po. Ayan, haluin lang po natin yung ating bawang hanggang sa maging golden brown. So, make sure lang po, tama lang po yung apoy natin para po hindi po masunog yung ating bawang. Kasi pag nasunog, papait po yan. So, yan po, halo-halo lang. Na po, golden brown na po yung ating bawang. Sunod na po natin yung ating onion. So, yan, isa-bisa rin po natin siya. Halo-haloin po natin kasama ng garlic para po mag-combine po yung lasa nila. So, yan. Make sure lang po din na magpapabayaan na masunog kasi papait po sila pareho.
Ayan po, kapag okay na po yung ating garlic at onion, sunod na po natin igisa yung ating carrots. So ayan po, halu-haluin lang din po natin yung ating carrots. Isang malaking carrots po yan, hiniwa ko by Julian. So ayan, nag-added din po siya ng color para sa ating pansit. Ayan po, halu-haluin lang po natin hanggang sa medyo maluto po siya. Pero dapat half cook lang para po medyo may lutong-lutong pa po pag kinain natin. Halu-haluin lang at tapos isunod po natin yung ating sayote, cut into julienne din. So ayan po, haluin lang din po natin siya kasama ng carrots, onion and garlic. So yan, make sure lang po na half cook lang po natin silang igigisa para po medyo malutong-lutong pa po sila pag naluto na. So yan, halo-halo lang po. Haluin lang po natin ulit sila, and then patayin na po natin yung kalan at saka po hanguin po muna natin ulit itong ginisa nating gulay, yung carrot, sayote. Sa tabi po muna natin sila. So ayan po. Pagkahango po natin ng sayote at carrots, tutubigan po natin yung ating kawali kung saan po tayo naggisa. Mga 3 cup of water po or 1 liter of water. So yan. Haluin po muna natin ulit yung tubig para po yung lasa po ng pinagisa natin ay makombine sa water. So ayan po. Tapos po hayaan po muna natin kumulo. So iwan po muna natin yan. So tatakpan ko po muna yan para po kumulo. Tatakpan po muna natin hanggang sa kumulo siya. Inaantay po natin kumulo yung tubig. Kwentuhan ko po muna kayo about dito sa ating pansit bato. Actually po, binigay lang po ito sa asawa ko, or may nagregalo po sa asawa ko nitong pansit bato. So sabi po ng husband ko, lutuin ko raw po. So ayun na nga. Kaya po nagluluto tayo ngayon ng pansit bato. Actually, first time ko po magluto nito. So sana po perfect ang kalalabasan. Kumukulo na po yung ating tubig. So tanggalin na po natin yung takip. So ayan po, habang kumukulo yung ating tubig, isunod po natin ilagay ang ating soy sauce. So ayan po. Kayo na lang po magtansya kung gaano karami ang ilalagay yung soy sauce. Actually, nag-add lang naman po ito ng color para po sa gagawin nating pansit. Hindi naman po siya ganong kaalat. So, kayo na po bahala kung gaano karami pong ilalagay ninyo. Tapos po natin lagay yung soy sauce. Haluhaluin po muna natin para po yung mag-combine po yung soy sauce sa water.
Tapos po isunod natin yung ating dalawang beef cubes. Nag-a-add po siya ng lasa po sa ating gagawin yung pansit bato. So bakit po beef? Kasi mas malasa po ang beef kumpara sa pork. So nag-a-add po siya ng flavor. Kung mapapansin nyo, wala naman po kung hinalong karne or meat. Kikiam lang po ang isasahog natin sa gagawin natin pansit. So hayaan po natin kumulo lang siya. And then after po nyan, isunod po natin yung ating oyster sauce. Actually, 1 small sachet lang po itong lalagay ko. Nakakapagdagdag din po kasi siya ng flavor sa gagawin natin pansit. At saka mas malinamnam po kapag meron po kayo nilagay na oyster sauce. So ayan po, simut-simutin lang po natin. At pagkatapos po ay haluin lang din po natin siya uli para po mag-combine po yung lasa. So ayan, haluin lang po natin. Habang kumukulo, halu-haluin lang po. Tapos po niyan, lagyan po natin siya ng 3 teaspoon of black pepper, yung durog po. Yan, para po may added na flavor din po. At the same time, may konting anghang. So yan, pampalasa rin po yan. So 3 po yan. Ayan pa yung isa. So ayan po, halu-haluin lang din po natin uli siya. Nilagyan ko rin po siya ng salt. Bahala na po kayo, tansyahin nyo na lang po kung gaano kaalat po yung gusto ninyo. Pero ako mga lang to, 2 teaspoon of salt lang po ang nilagay ko. So nakadepende po sa inyo yan kung gaano po kaalat po yung ilalagay ninyo. And then tapos po halu-haluin nyo lang po siya para po mag-combine lahat yung mga nilagay natin. Habang kumukulo po yung ating tubig, nagdagdag na rin po ako ng 3 kutsarang sugar para po mag-added po siya na medyo konting sweet po yung ating sabaw. Parang Paris style, ganyan. Naghahalo yung tamis at alat, nagdadagdag din siya ng pampasarap sa ating lutuin. So ayan po, nakadepende sa inyo. Kung ayaw nyo naman, okay lang. Pero kasi ako mas prepared ko na naglalagay po ako ng sugar sa mga niluluto kong ulam. So ayan po, 3 po yan, 3 kutsara lang pong maliit lang. So after po nyan, halu-haluin lang po natin uli yung ating kumukulong tinimplahan at sabaw. So ayan po, halo-halo lang para po mag-combine lahat yung lasa. Tikman po natin kung ano pong ang lasa ng ating tinimplahan kanina, kung pasado ba. So ayan po, tikman ko lang po muna saglit. So ayan po, okay naman po yung lasa, pero dadagdagan ko po siya ng fish soy sauce. So ayan po, patis po, magdadagdag po ako. So tinansya ko na lang po kung gaano po karami. So nakadepende pa rin po sa inyo yan. So ayan po. Po yun, haluin lang po natin uli para po yung mag-combine lahat yung lasa. Yan, tapos tikman po uli natin kung tama lang ba yung timpla natin kanina. Hinugasan ko po yung teaspoon na yan bago po isawsaw uli dyan sa ating sabaw. So ayan po. Yun naman po yung lasa. And then ngayon, susunod na po natin ilalagay yung ating pansit bato. Yan, yung deklaro pansit bato. So habang kumukulo po siya, so ayan po, ilalagay na po natin yung pinaka noodles. Make sure po wag po siya madurog para po maganda po siyang kainin, buo lahat. So ayan.
nating ilagay para po hindi talaga siya madurog. Make sure lang po na nakalubog talaga yung ating noodles sa pinakasabaw. So ayan. Tapos yung iba po nadurog na talaga, so ihalo na lang din po natin. Ayan po. Haluin po natin siya dahan-dahan at make sure na yung noodles po ay nakalubog po sa pinakasabaw natin para po sisipsipin po ng noodles yung pinakasabaw hanggang sa mawala po yung pinaka tubig na yan. Mamaya sisipsipin na po ng noodles yan. So antayin lang po natin. Tapos halu-haluin lang din po natin siya hanggang sa masipsip po ng noodles yung pinakasabaw. Ilubog po natin siya sa pinakasabaw para po ma-absorb po niya yung pinakasabaw po. Ayan po, nakita ninyo medyo nawala na yung sabaw niya, pero konti na lang. So ayan po, haluin po natin uli. Sinabsorb na po ng noodles yung pinakasabaw, konti na lang po. So ayan, maluluto na po yung ating pansit bato. Hintayin lang po natin talagang mawala yung pinakasabaw niya. Po, medyo okay na po siya. Sunod po natin ilagay yung ating kaninang sineparate na kikiam. So ihalo po natin ngayon dito sa ating pansit bato. Ayan po. Tapos halo-haluin lang din po natin ulit. So ayan po, haluin lang po natin. So ngayon gumamit na po ako na isa pang sandok para po mas madali po natin mahalo yung ating pansit kasi medyo na siya mahirap na po siyang haluin. So kailangan po dalawang sandok para po mas mahalo natin ng maigi. So ayan, ganyan lang po. So ayan po, pagkatapos nating haluin, ngayon naman po isunod na nating ilagay din sa ating pansit bato yung kaninang sineparate din nating gulay, yung ating carrots at saka sayote. So ayan, ilagay lang po natin sa ibabaw and then haluin po natin uli. Dahan-dahan lang po. Po niyan, isunod naman po natin yung ating red bell pepper na cut into a julienne. So ayan po, lagay lang din po natin sa ibabaw and then dahan-dahan din po nating haluin. Nating ilagay yung red bell pepper, sunod po natin yung ating cilantro or yung kinchay na tinatawag. So yan po, nagdadagdag din po yan ng lasa at the same time yung mabango rin po siya.
So usually hinahalo po talaga ang cilantro sa mga pansit. So ayan po, dahan-dahan din po natin uling haluin. So lastly, ihalo naman po natin yung ating gulay na pechay. Ayan po, isang tali po na pechay yan. Hiniwa ko lang po siya na maliliit. Ilagay po natin sa ibabaw. Yung iba po gusto may cabbage, pero ako po, version ko po is pechay lang po. Okay na po yan. And then half cook lang po natin siyang lulutuin para po malutong pa rin po yung pechay, tsaka yung iba pong sayote, at tsaka yung carrots. So ayan po, after po nyan, haluin lang po natin uli. After nyan, tapos na po yan. Okay na po yan. Pwede na po natin i-serve yan. Ayan po, halu-haluin lang po natin. Make sure po hindi po natin masyadong lulutuin po yung gulay para po hot cook lang, at the same time crunchy pa rin po yung yung pechay, tsaka yung ibang gulay pa po na hinalo natin. So after po nyan, pagkatapos natin halu-haluin yan, pwede na po yung i-serve. So i-plate na po natin yan. So after po nyan, tikman po natin kung okay na po yung lasa ng ating pansit bato. So yan po, kumuha lang po ako ng konti sa tinidor para po matikman ko po kung okay po siya. So ayan po, okay naman siya. I think magugustuhan to ng husband ko. First time, pero feeling ko perfect yung pagkaluto ko nitong pansit bato na to. So sana po may natutunan po kayo sa pagluto ng pansit bato, Isis version. So ayan na po ang ating finished product ng ating pansit bato. Ayan, ready to serve na po siya. Nilagyan ko rin po siya ng 2 kalamansi at saka sili para may added kick po siya habang kinakain. So ayan po, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Until next time po uli sa susunod nating pagluluto. Bye!